Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mainit na tanong na umuugong dito sa crypto community. At ang tanong na ito ay patay na nga ba talaga itong si XRP? Ayan. Marami ang nagsasabi na wala na raw pag-asa si XRP at ito na raw ay isang dead coin. Ayan. Patay na coin. Pero kamakailan lamang ay meron pong isang kilalang angel investor na si Ginoong Armando Pantoja ang siyang nagbigay ng matinding opinyon laban sa paniniwalang ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng dead coin? Una sa lahat ay ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating dead coin ang isang crypto? Ang dead coin ay isa pong cryptocurrency na halos wala na pong gumagamit. Wala nang aktibong development at halos zero na ang market value nito or kaniyang market cap. Ibig sabihin ay para ka nang bumili ng walang kwentang token na hindi mo na maibibenta. Pero kung titingnan po natin si XRP ay malayo ito sa pagiging patay. Sa ngayon ay ito ay nasa pang-apat na pwesto sa buong crypto market. Kasunod lamang ni Bitcoin at saka Ethereum. Mayroon pa itong market cap na $112.8 billion. Isang napakalaking halaga na hindi mo maia-assign sa isang patay na coin. Kaya ayan. Ngayon ay sino naman itong si Ginoong Armando Pantoja at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Ayan. Si Ginoong Armando Pantoja ay isa po siyang kilalang angel investor. Ibig pong sabihin ay isa siyang investor na madalas pumasok sa mga startup at mga bagong projects sa technology. Mahigit 10 years na po siyang nasa crypto industry, kaya't isa siyang credible na boses pagdating sa mga ganitong usapin. Ayon sa kanya ay walang basihan ang pagsasabing patay na si XRP. Ang totoo raw, maraming project sa crypto ang nagsimula ng may pangakong maganda, pero sa bandang huli ay nawala na lang na parang bula. Ngayon ay paano po nagbago ang crypto ranking sa nakaraang 10 taon? Ayan, kung babalikan po natin ang crypto scene o mga kaganapan nitong nakalipas na taong 2015, makikita natin maraming coins noon ang nasa top 10 at hindi nakilala ngayon. Kaya ayan, nandito po sina BitShares, si Dash, NXT, Paycon at saka si Made. Ayan, dati pong mga nasa top 10 yan. Pero ayan, ano ang napansin ninyo? Ayan, nandun na si XRP. At hindi lang basta andun, pangalawa pa ito noon kay Bitcoin. At fast forward natin ngayong 2025. Nandito pa rin si XRP at buhay na buhay. Marami sa mga dating top projects ay naligaw na sa limot. Pero si XRP ay patuloy na lumalaban. Kung may longevity award, ayan, longevity award dito sa crypto, paniguradong kasama si XRP na tatanggap dito. Ayan. Ayan po yung lumang screenshot sa mga top 10. Yan, top 10 nitong March 2015. Historical snapshot po yan. At nakikita natin dito yung top 10. Ayan. Si Bitcoin yung top 1. Sunod si XRP, Litecoin, BitShares, Dash, NXT, Dogecoin, Stellar, Made, Safecoin or Made, tsaka Paycoin. Ayan. Ngayon ay bakit sinasabing may success bias ang ibang tao laban kay XRP? Yan, sa isa po sa mga punto ni Ginoong Pantoja ay ang tinatawag na success bias. Ayon sa kanya, madalas po na kinukumpara ng mga tao si XRP sa mga sobrang successful na coins gaya po ni Ethereum, Solana o iba pang mga bago. Pero ang nakakalimutan po ng karamihan ay yung libo-libong projects na tuluyang nabigo. Sabi nga niya, for every few coins that outperform XRP, may 10,000 others na tuluyang nawalan ng value. Kaya yan, may 10,000 na iba
na tuluyang nawalan ng value. Kaya't ang pagtutok, ang pagtutok lang sa mas successful projects at pagtawag kay XRP na isang failure ay hindi patas na comparison. Ayan. Ngayon ay totoo ba na hindi nag all-time high itong sa XRP? Isa pa sa batikos kay XRP ay ang hindi nito pag-abot ng kanyang panibagong all-time high sa loob ng 7 taon. Noong taong 2018, umabot po ito sa $3.83 at kasalukuyan ay nasa $2.03. Bumaba ng mahigit 47%. Pero ayon po kay Ginong Pantoja, hindi ito sapat na basehan para sabihing patay na ang coin. Marami pong bagay ang dapat isaalang-alang, tulad po ng mga legal battles ni Ripple, ang pangkahalatang kondisyon ng market at iba pa. Ang malaga ay nandyan pa rin si XRP. May suporta pa rin at ginagamit pa rin sa real-world applications gaya po ng cross-border payments. Ngayon ay bakit patuloy pa rin pinagkakatiwalaan si XRP? Ayan, may ilang pong dahilan kung bakit marami pa ring mga investors ang patuloy na naniniwala kay XRP. Una ay meron po siyang matibay na community. Isa po ito sa may pinakaaktibong supporters sa buong mundo. Pangalawa ay syempre meron po siyang real world use case. Ginagamit po ito para sa mabilis at saka murang international remittances. At pangatlo ay meron po siyang longevity. Kung nakasurvive ka sa isang dekada dito sa crypto, ibig sabihin ay meron kang solid na foundation. Ayan. At para po sa mga kritiko, ang tanong, kung patay na si XRP, bakit hanggang ngayon ay nasa top 4 pa rin ito? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin ay mahalagang maintindihan natin ang mga ganitong usapin. Hindi porket hindi sikat sa social media ay patay na ang isang coin. Hindi rin basihan ang presyo lang kung ang isang token ay successful or hindi. Kung isa ka po sa mga nag-i-invest dito kay XRP o iniisip mo pa lang na pumasok or mag-invest dito, maganda na alam mong matatag pa rin ang pundasyon ng coin na ito. Oo, volatile pa rin ang presyo. Pero hindi ito nangangahulugang patay na ito. Mahalaga na maging long-term thinker po tayo. Hindi lang dapat tayo nakatingin sa hype, kundi sa aktual na utility at saka track record ng isang asset. At sa aspetong ito, malinaw na matibay sa XRP. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay hindi po perpekto sa XRP, gaya ng kahit anong crypto. May mga challenges din ito, lalo na sa legal na aspeto. Pero hindi po ito dahilan para sabihing patay na ito. Kung ang isang coin ay nabuhay, lumaban at nanatiling relevant sa loob ng 10 taon, dapat lang nabigyan ito ng respeto. Hindi ito isang hype coin lang na sumikat sa TikTok at biglang nawala. Ang mas mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang kaalaman natin sa tamang desisyon. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa ingay sa social media. Mag-research, magbasa, at higit po sa lahat ay mag-isip ng pangmatagalan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.